Square cake naman tayo for today's video. Mami! Tara na, G! Madalang lang may mag-order ng square cake sa atin, kaya talagang ginawan ko talaga ng paraan para ma-vlog natin ito kahit napakarami kong cake orders ng mga araw na ito. Amazing! Ang size ng cake na ito is 8x8 by 4. So, 8 inches yung length and width niya. And then, yung height niya is 4 inches. Pero dahil nga hindi tayo matipid sa paglalagay ng mga cakes and palaman natin, kaya umaabot na siya ng 5 inches ng taas. At kung makikita ninyo, syempre, ang pangmalakasang produkto lang naman ng Achievers ang ginagamit natin dyan, mga mi. Moist chocolate cake ang flavor ng cake na ito, kaya ang ginamit natin, syempre, ay ang Dutch na cocoa powder. And then, ginamitan din natin niya ng ACC chocolate syrup, pandagdag sa pagiging chocolatey ng cake natin. O diba, punggahan? Syempre, ACC whipping cream naman ang gamit nating frosting pang cover ng cake na ito. Naku mga mi, tuwan-tuwa ako nung natapos ko na yung cake na ito kasi hindi siya mukhang icing cake, mukha siyang fondant cake. Siguro dahil sa napakaganda kasi ng pagkakamix natin ng ACC whipping cream natin, hindi siya nahalata na isa lang siyang soft icing. Kayo, wag na wag ninyong mamaliitin yung mga soft icing cake. Naku, pwedeng pang bunggahan ng mga yan. Kung makikita ninyo, yung pinaka-final color ng cake natin, dito sa paikot niya sa gilid is color brown. Bali, meron niyang pinaghalong chocolate flavor it. Of course, again, ng Achievers. And then, dinagdagan din natin yan ng color brown ng Decor It. Pero hinaluan din natin yan ng color yellow para makuha natin and ma-achieve natin yung ganyang pagka-dark ng brown and medyo pagka-yellowish. Kapag kasi hindi natin siya hinaluan ng yellow, iba yung tone niya. So, much better kung gusto nyo ng ganitong kulay, haluan niyo ng konting color yellow. At yan, pinakinis na natin yung cake natin. Actually, nung mga time na to, medyo nadalian ako magpakinis ng square cake. Pero in reality, mga mi, napakahirap magpakinis ng mga square cakes. Lalong-lalo na itong mga nasa dulo na yan. Kaya nagulat talaga ako na na-achieve ko na ganyan siya kakinis. Etong sa taas na part naman ng cake natin is color green kasi kailangan natin ma-achieve na parang yung smooth na grass effect ng ground, ganon. Pero maglalagay din tayo ng border dyan na pag-grass. So, gagamitin natin yung grass piping tip natin for that. Paano natin na-achieve ito? Color blue and color yellow lang ito. Kapag kasi sa mga color green na icing, hindi ako gumagamit ng secondary colors. Gumagamit ako ng mga primary colors and then pinagmimix-mix ko para makuha ko yung pinakagusto kong color kasi mas matingkad siya pagka ganon. Meron na ba kayong idea kung ano ang theme ng cake na ito? Naku, malapit na dahil lalagay na natin yung mga 3D fondant toppers ng cake na ito. Sinadya ko talagang hindi tuloy-tuloy yung mga grass dito sa baba para mas maganda yung effect niya. At ito na yung mga characters na pinalagay sa akin ng customer. 3D characters yan. And kahit na meron niyang stick sa loob, tagos hanggang sa pinakailalim ng cake natin, naglagay pa rin tayo ng stick sa may bandang likuran nila since ita-travel itong cake para sigurado na secured yung mga toppers natin at hindi matutumba, lalong-lalo na icing yung cake natin. And mga mi, paalala ko lang pala kahit na ganito lang yung cake natin, meron yung mga dowel sa loob para sigurado na hindi siya masisira. And then ito na nga nilalagay na natin yung age ni baby which is number 7 and yes, ganyan talaga yung itsura ng number 7 dun sa inspiration na sinend sa atin. Kaya sobrang nakitan talaga ako dito. And then ayan, nagdagdag na lang tayo ng mga ibang grass tips. Tapos meron din itong mga kasamang popsicles and lolly cakes. And ilalagay natin ito sa part 2 ng vlog natin para naman makita ninyo kung paano natin siya ginawa. O diba, ang syala ng cake natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!